Yon! Welcome guys, welcome. Magandang gabi sa inyong lahat. So, guys, may ano tayo ngayon, may bisita tayo and sobrang malapit to sa pamilya namin. So, magkukwentuhan lang kami guys and kung gusto niyo mag-join, gusto niyo magpagkwentuhan sa amin, comment kayo sa comment section. And time check natin ngayon, 9:51. So, PM dito sa Calgary, Alberta, Canada. So, And may maliwanag pa. Maliwanag pa. So, may mga kaibigan tayo na, alam niyo, nasa Middle East, sa UK, sa Australia, sa New Zealand. Sometimes namin nakikinig. So, shoutout niyo lang guys or mention niyo yung location niyo and time zone niyo para ma-mention natin yan. So, guys, magkwentuhan lang tayo because weekend ngayon. So, pwede tayong magkwentuhan and alam niyo, pwede kayong mag-chill, pwede kayong mag-agree sa mga sasabihin namin, pwede kayong mag-react. Alam niyo yan, pero huwag niyo kami i-quote dun sa mga sinasabi namin, guys. Ito yung mga experience lang namin and ito yung mga gusto namin pag-usapan dito. So, so guys, welcome. So, may kaibigan tayo si Bro J. So, hayaan natin siyang introduce niya yung sarili niya later. So, yun. Kamusta kayo guys? Kung nasan nga kayo, just comment your location and time zone. Yan. So, ang hirap mag-live, di ba? Hindi, it's all good. Parang konti-konti nasasanay na tayo. So, napagod kasi kami nag-live kahapon. Kasi kanina, so inabot na kasi ng alas 12 ng umaga. So, this time, baka mas mahaba to guys. So, stay tuned kayo kasi magandang kwentuhan to. Pero saludo dun sa mga nag-live. It's really a commitment, no? Mm-hmm. And devotion talaga, no? Yes. Para kumita, no? Yun. Oy, may nanonood na guys, oh. Kahit pa paano. Hindi sila lumitaw. Guys, shout out kayo. Hindi siya nakalita. Bukod sa amin na nanonood, yung mga misis na. Yun, so, pakilala mo naman bro yung sarili mo para, alam mo yun, makilala ka nila and yung interest ba? Para mag-gain natin yung interest nila. And saan ka nag-start na bansa? Kung ilang bansa yung napuntahan mo? Yes. Kung single ba to? O married ba to? O let's see. So, introduce ni Bro J yung sarili niya. So, Yeah, but thank you bro sa pag-guest sa akin. Unplanned to. guys, unplanned to guys. So, nakibisita lang kami. Nakikain kami actually. So, Yeah, and pag unplanned talaga natutuloy eh. But anyways, ako tago niyo na lang sa pangalan na Jay. Okay. And happily married. yun. Siyempre, wala pang kids and still waiting. So, I can really relate dun sa everyday topic ni Bro Jim because I worked in Korea for 2 years and while in Dubai for 10 years. I stayed there for 10 years. Doon kami nagkakilala ni Bro Jim and ni Sis Rita. And we just came here last 2023. So far, we're happy. We're happy here in Canada. Yeah, it's not really a smooth journey, but there's something that I think Canada can really offer. You know, the quality life that we're really looking talaga, and we found it here talaga. Sige bro, natin yan bro. I-expound natin yan sa Save muna mga natin. follow-up questions natin. So, Okay. Yeah. ayun. That's all for now, and let's wait for the next questions. Sanay na sanay ito, oh. Diba guys? So, yun. Siguro yung yung usual natin ginagawa sa live, sa kwentong abroad natin. So, may mga questionnaires tayo na pin-prepare. Uy, si Judy Dichosa is watching. Hello po, thank you for watching. So, kwentong abroad po to and mga
OFW and immigrants na experience natin sa abroad. So, welcome po and thank you for tuning in. So, right now, nagkukwentuhan lang kami yung mga balak namin pag-usapan yung mga history namin sa pag-abroad. And, ayun, let's, just tune in lang po kayo. Uy, Happy Father's Day daw, sabi ni Judy Dichosa. Thank you po. Thank you din sa pag-greet. Father's Day na pala sa Pilipinas. Bro. Happy Father's Day. Judy! Ay, thank you bro. Judy, pwede mo bang i-mention kung saang bansa or nasa Pilipinas ka ba? Yeah. Yun. Yun o. Uy, si Jervis nanonood. Thank you Jervis for tuning in. Lagi nanonood si kapatid natin Jervis. So, yun. Wait lang, isipin ko yung follow-up question. Ayun, second question. So, kaming dalawa ni Bro Jay yung sasagot sa mga tanong. So, hindi lang natin i-hatchet si Jay. Ay, salamat. So, ako din sasagot, guys. Hindi dahil sa lagi ako yung nakikita niyo. Pero sasagot pa rin ako. Yan. Gusto mo mag-join? So, bakit mo pinili yung na-mention mo kanina galing ka sa Korea, tapos nag-Dubai ka, UAE, Dubai, tapos sa Canada. So, alam mo yun, maraming tao nagpupunta sa abroad dahil sa opportunity at pangarap, di ba? Para sa family, para sa career, and para sa future, di ba? So, tatlong bansa na yung napuntahan mo, di ba? So, bakit yung ngayon nasa Canada ka? Yan. So, sasagot ako after ni Jay. Yeah, I mean, that's a good question, no? Kasi, sometimes hindi rin natin alam why we're desiring to go to a particular place, di ba? But, Yes. For me, siguro naging first destination ko yung Korea. Firstly, because meron akong kapatid na nakatira sa Korea. Okay. So that's the main factor. Na parang, and I'm curious also how to live abroad and how to work in abroad then. So sabi ko, inisip ko lang din, syempre, kasama na doon yung to earn. Sure, to earn yes. more, Oo naman. diba? Kasama yan. Kasi, that's the reality. When you work abroad, ibig sabihin, mas malaki yung kikitain mo. So those were the reasons bakit ako nag-Korea. And I transferred to Dubai because sinundan ko yung pag-ibig ko. Guys, hold on. Shoutout lang natin siya bago mo pakiligin yung mga pa. So sabi ni Jervis, hello mga kuya. Happy Father's Day po sa inyo. Thank you bro. Thanks, for bro. for the greetings. Tapos si John Reuter F. Gopez is watching. Hey bro, happy Father's Taga-Calgary Day. ba itong mga to? Parang. So sila yung mga guest natin nung nakaraan guys, nung marami kami dun sa live and yung nakita nyo sa reels. So, Ang saya nun, no? ang saya nun, no? Pero tune in kayo guys kasi marami pang mga ganitong session na para hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko, syempre. Maganda rin na mas marinig kayong ibang kwento na talagang pwedeng ma-encourage yung mga kababayan natin na alam niyo yun, OFW or immigrants or kahit mga citizen na, di ba? So, our goal here is to encourage and not to discourage but to encourage and yung mga reality check ba sa bansa, sa mga bansang nasaan kayo. So, and syempre yung mga gustong mag-abroad in the future, at least at least makapagbigay kami ng mga information na pwedeng hindi na kayo mag-abroad, no? Hindi. Para at least alam nyo. So, para maging isa sa mga pwede nyo i-consider in preparation, di ba? So, yun. So, yun. Gusto ko, sorry bro, kasi may mga nagko-comment eh. So, nakakatuwa naman. Happy Father's Day daw, mga kuya, sabi ni Reuter. Bro, Happy Father's Day din sa'yo. Happy Father's Day, bro. Yun. So, yun bro. So, sa Dubai. So, Dubai na tayo, guys. Dubai na. Okay, nag-Dubai ako kasi sinundan ko yung pag-ibig ko. So,
meron akong chance to really extend kasi ang kontrata ko sa sa Korea, it's 2 years and but I have an option to extend for another 2 years or maybe another 3 years because maganda naman yung record ko sa employer ko. And Right. I'm really proud with Filipinos kasi talagang iba tayong magtrabaho. We're really dedicated and maaasahan tayo. So, but yun nga, kailangan ko sundan yung pag-ibig ko. So, nag-transfer ako sa Dubai. Yun. And that's the main reason ba't ako nag-transfer sa Dubai. And of course, syempre, kailangan natin magtrabaho din, di ba? Yes. Kung nasaan tayo. We need to be an active, contributor, di ba? To saan bansa tayo Yes. nakatira. And syempre, kailangan din natin kumita. Yes. And yun, kagaya nga sinabi ko, doon ko namin na-meet si Bro Jim, si Sis Rita, and hindi na kami naghiwalay, kagaya nung sinabi din ni Bro Jim. Hindi na kami parang wala kaming balak mag-iwalay. Yeah, so after 10 years, we also realized na parang 10 years? Yeah, 10 years. Kasi ang counting ko nun is yung tagal na nagstay ako sa Dubai. So 10 years yun and then yes. 10 years and Isang dekada, no? isang dekada. But it's a fruitful and parang talagang magandang experience sa amin. Right. Yeah. Thank you for UAE for hosting also Filipinos, di ba? Yes. Talagang Isa sa pinakamaraming mga expats or mga OFW. yeah, it's really a UAE, no? diverse country talaga. And they are really open regardless religion, Kulay. yeah. So they're really UAE is really a diverse country and really good to live with and work then. So yun, and then we realized na parang we need to try another place din naman for Yes. long-term plans. So that's why actually iba ang option na, ang first option namin. UK dapat, but yun nga, walang opportunity. That time we searched for opportunities but naka-close ang opportunities with UK. I think New Zealand din. So, nag-check din kayo doon? Nag-ano din kami. Pinag-pray din namin yun. Yung New Zealand. But yun nga, after researching and asking for some informations about migrating to those countries, so we finally decided to try ang Canada. And that's because of Bro Jim and Sis Rita din. Because they, that time kasi, nung naisip na namin ng Canada, sila Bro Jim and Sis Rita is, they're flying na to Canada. And they're the one who really encouraged us to try applying din sa Canada. Yeah. So yun, to make the story short, we tried and then nandito kami ngayon. Nasa Canada na. Nasa Canada kami ngayon. Yun. And we just, again, I would like to highlight how Rita and Jim really helped us a lot. Okay na, bro. So, yung sinashare nila sa ano nila, sa Facebook or something, it's their experiences. And you can really, I can really vouch for them that they are really knowledgeable. Wow. Then sa mga ano nila. Because it's based on their experience and based sa knowledge na nakuha nila, di ba? By studying it, by they really, read, research, and na-experience nila. So it's really a valid information that they are sharing sa ano nila, sa mga contents nila. So Nice, yes. yeah,
That's why we're here. Because of them. You know, yun guys, thank you bro for your for sharing. So, uy, nanonood si GJ Panopio is watching. So, hi Ate GJ. Shoutout mo naman kung nasaan ka. Saan sa Calgary. Saan si Ate GJ sa Canada to. So, siya yung landlord namin. Naging landlord namin dati sa Dubai. So, yun, nasa Canada din to guys ngayon. So, with her family. So, shoutout ate. Magandang gabi. Good evening. So, yun. Siguro ako sasagot din ako sa question na yun na bakit yung mga bansa na pinuntahan namin. So, kami yung unang bansa na pinuntahan namin is sa Middle East, which is yung Dubai. So, we stayed there for almost 6 years. And okay naman yung Dubai. So, hindi din namin expect na aalis pa kami doon. We thought okay na kami doon. Pero siguro may mga circumstances talaga or may mga bagay na along the way, yung mga goals mo sa buhay, pwedeng mabago no? May mga goals ka sa buhay na pwedeng, uy, parang okay to parang ba't di natin i-try? So, marami kaming bagay na, katulad ng mga kaibigan natin na nandito sa Canada, nasa New Zealand, nasa Australia. Nagganon din ginawa namin. Nag-check din kami sa mga countries na yan. Like sa UK din kung may possibilities ba and opportunities na pwede kami doon. So, and then nakita namin that time, this was during COVID. Yung Canada is more open for immigrants, ganon. So, and syempre yung katulad nyo, nag-research din kami and nagtingin-tingin ng mga information na feeling namin okay kami dun sa bansa na yun, makakapagtrabaho kami, makakapag-settle in kami in long term. So yun. So after namin sa Dubai, we moved here last 2022 December. So yun, bago lang din kami sa Canada and sila Bro J. So we're still trying to figure out ourselves here. Pero yun, good thing nakakapag-settle na kami. And yun yung sa akin about sa history namin sa pag-abroad. So, kasama ko din yung misis ko sa dalawa kami pumunta sa Dubai. So, I mean, for some of those people na nanonood, alam nyo na yung story. So, lumaki na lang yung pamilya namin sa abroad, hindi sa Pilipinas. So, dalawa lang kami umalis. So, pag bumabalik na kami sa Pilipinas, 4 na kami. For couple vacations, 3 lang. Pero this time, kung wala pa naman kami plano magbakasyon, pero kung magbabakasyon, 4 na kami this time. So, yun. So, yung family namin nag-grow siya, nag-expand siya sa abroad. So, yun. Talagang maraming kwentong abroad. Maraming kwentong abroad kasi, uy, sabi ni GJ Panopio, Ate GJ, Happy Father's Day, Ninong. More powers to both of you. Uy, thank you. Thank you, Ate GJ. Happy Father's Day Father's Day kay Kuya Lester. So, si Kuya Lester yung asawa ni Ate GJ. Yun. Thank you, Ate, for watching. Next time, baka malay nyo si Ate GJ yung... Marami tayong mga pwedeng i-guess dito, guys. So, hindi kayo magsasawang makinig. So, surprise guest. Malay nyo yung mga nakikinig na yan, sila din pala yung mag-guess. So, watch out. So, thank you for tuning in. So, si Katrina Mendoza is watching. Uy! Hi, sis Katrina. Belated happy birthday. Belated. So, guys, yung nakita nyo nung nakaraan na video namin na maraming street food tsaka may kasamang steak. Doon kami sa kanila. So, ang ganda ng bahay nila tapos ang daming pagkain. So, yun. Bro, may kita na tayo, bro. May 20 stars na kami. Teka, baka mga misis natin. Uy! Si Katrina. Thank you. Thank you, sis. Grabe. Lumiwanag yung bahay, Lumiwanag yung bahay. Kasi may star. Uy, yung kaibigan din natin na si Nika Nix is watching. Shout out sis. Magkasama kami kanina sa birthday party do. So, yun. So, Happy Dad's Day, Kuya, sabi ni Katrina. Sis, salamat sa sa star. Parang lumiwanag no? Guys, kailangan pa namin ng konting liwanag para
mga gusto mag-send ng stars dyan. Hindi, it's all good, pero salamat kung gusto niyo mag-support. Talagang, hindi naman kami magsisinungaling kung hindi namin na-appreciate yung mga stars, diba? Pero, as much as we want, syempre, kung kahit hindi, basta mag-tune in lang kayo guys, we're so happy na nakikinig kayo. Kahit pa paano yung free time nyo, kami yung pinag-i-invest. Malaking investment na yung nakikinig lang kayo sa akin. Kasi imagine mo sa abroad per hour yung oras mo, di ba? And then, makikita mo yung mukha na, makikita nyo yung mukha na. You will stare in your cellphone for almost an hour. So, magkano din yun, bro? Di ba? The more the merrier nga, diba? Yun. Kwentuhan tayo. Yun, dumadami yung nanonood, Kasi yung anak ko, guys, nakikita niyo yung kamay niya. Yun, so ngayon, so si Bro J galing sa Korea, tapos nag-Dubai, and then nandito na sa Canada. So, sabi nga ni Bro J kanina, pwede siyang magstay sa Korea as much as he want pa. Bro, no? So, naka 2 years lang siya. And na-mention ko kanina, pwedeng mabago kasi yung goals and mga long-term plans mo. And then, pag nabago, at the same time, nababago din yung direction mo, parang nare-redirect ka, kung saan yung mga possibilities na available. So yun. So ngayon, nandito kami sa Canada and yun. Wala pa naman kaming balak lumipat ng bansa so far. Mas gusto namin dito ngayon. So, pero pag-usapan natin yan, bakit nga nandito kami sa Canada. So, yun. Eto bro, siguro this time ako naman yung sasagot sa tanong na to. Ako muna mauna. Sige bro. So, kamusta ang work-life balance? Yan. Pag sinabing work-life balance, ito yung may oras ba tayo sa pamilya natin, like sa misis natin, or sa husband natin, or sa spouse natin, di ba? Bukod sa mga kids natin. So, yun. Kamusta yung stress level, di ba? Since ngayon, siguro pwede natin mapag-compare yung stress level ng kung saan tayo nagtrabaho, mga bansang napuntahan natin. No? So, siguro, guys, again, hindi kami nagsasabi ng bad traits sa mga bansa. This is just our experience din. So, hindi namin dahil may masabi kami hindi maganda sa bansang pinanggalingan namin, or kung nasaan bansa kami ngayon, bias na kami. It's just so happen. Ito yung mga experience namin. Yun. Yeah. Sabi ni Nika Nix, sabi niya, kadakal mo energy na bro. Sabi, after push-ups sa party, nakapag-live ka. Well, yun nga, galing kami sa birthday party kanina. Yung birthday party na pinunta namin, guys, workout yung pa-games. Yung ganda nun. It's a first time experience. Pero maganda siya actually. So, nakapag-push-ups ako. Second place naman ako. Pero ang grabe, ang competitive yung game. So, and so far nag-enjoy lahat. Nakita ko nag-enjoy lahat. So, yun. Uy, sabi ni Ate GJ, for me, career sa Dubai, family and future sa Canada. O, di ba? So, Ate GJ, thank you sa pagsagot Yeah. So, that's good that's a good insight. Thank you for sharing. So, yun, going back, sabi ko nga kanina, kamusta yung work-life balance, di ba? So, eto siguro, masasabi ko depende sa trabaho mo eh. Kung nasa ang line of work ka or anong industry ka. Kasi dito may mga kaibigan tayo dito na hindi nakalitaw sa camera na iba yung work nila. Like ikaw bro, sa logistics ka. Yeah. Si Cecil ito guys, sikat ang Dubai sa tourism. So nasa siya, sa hotel. So sa hospitality siya. So talagang yung mga 5-star hotels, yun yung mga nila. Yun yung forte ni si Cecil. So I guess may insights din siya about work-life balance, di ba? So, pero hindi natin siya tatanungin. So, si Mrs., kami dalawa naman ni Mrs., pareho kami ng industry. So, iba din. Yeah. So, siguro yung sagot ko, between Dubai and Canada, mas okay yung work-life balance dito sa Canada. Yun. Sa Dubai kasi, this is my own opinion, guys. Sa Dubai kasi, walang permanent doon or hindi ka pwedeng maging citizen. Unless, meron lang yung mga golden visa, no? Yeah.
unless makapangasawa ka ng Emirati or ng local doon sa Middle East. Yung golden visa, normally, Sa mga company owners, no? Mga ganun, no? mga investors. Uy! Para lumiwanag ulit, bro. May paano kami, guys? Sorry. Mabilis kami ma-interrupt pag may sobrang maliwanag kasi. Nadidistract kami. So, oy, salamat sa 5 stars, oh. Iba talaga yung Oy, si Justar Flores nanonood din. Hey bro, happy Father's Day. Happy Father's Day, bro. Ay, grabe. Gusto yung isama na. Gusto mo ba ulit mag-join, bro? Halika bro. Guys, unplanned to, nakikain kami. So, tapos, syempre, laging may live pag oras na. Yun. So, yun nga, going back. Guys, thank you for tuning in. Ang dami nanonood ngayong time na. Bro, iba talaga yung charisma mo sa Hindi naman bro. It's yung Guys, married na pala to. Pero yung content kasi talagang very engaging. Interesting talaga. So, yun. So, yun nga sabi ko depende siguro. Mag-agree kayo siguro kung kapareho ko kayo nung line of work. Mag-agree din kayo sa sagot ni Bro J kung kapareho nyo siya ng line of work. So, depende siya. So, walang tama and maling sagot. Masasabi kong work-life balance, mas favor ako sa Canada. Kasi sa Dubai, guys, inumaga kami doon kaka-overtime namin ni Mrs. Kasi sa kami, yung Dubai, guys, if makapagbigay ako ng konting information. So, pag nasa Dubai ka, sobrang boom ng construction doon. So, yung mga buildings doon, yung development, ang bilis. Ang daming projects. So, yung mga projects din namin, usually, hindi lang Dubai din. So, may Saudi, yung mga ibang, lahat, mostly yung mga maunlad na countries sa Middle East. Whatever you name, kung anong country na pwede nyo maisip sa Middle East. Talagang ngayon sobrang aggressive sila sa development. Siguro nag-slow down lang this time dahil sa, alam nyo na, yung mga conflict and mga nila, sige. Current situation. So si Bernard, si Bro Bernard nanonood. Hey bro. Sama? Mukhang talagang si Bro Bernard, hindi na na to si Bro Bernard. Okay na, Next na guest nag-usap na kami ni Bro Bernard. Next ko siya nag-guest, bro. Ibang topic naman to kasi, bro, kung magandang lalaki ka, bro, tingin ko may laban din to Si Papa P yan, si Papa P. May laban to, bro, kaya stay tuned kayo kay Bro Bernard. We'll see, baka may niluluto kaming episode. Yeah. Diba? Yun yung mga patikim, guys. So, nood-nood lang kayo. You'll never know kayo yung ma-line up. Yun, so, yun yung masasabi ko ay mas favor ako sa work-life balance dito sa Canada. Yeah. Kasi dito sa Canada, talagang pinapromote nila yung work-life balance. Though, wag nyo i-quote, guys, kasi ang Dubai, ang Middle East, pinapromote din nila yan bago tayo umalis, no? Actually, nag-start na couple of years bago tayo umalis. Kasi, I don't know kung natatandaan nyo. Ang Friday and Saturday, yun yung parang Sabado-Linggo nila doon. Yeah. So, para pag Sunday doon, yun yung Monday natin dito. So, imagine mo magtatrabaho. Kasi, they are Muslim countries. So, yung Sabat nila is Friday, I believe. Yeah. So, But they adopted, no? ngayon nag-adapt sila dahil sa dahil gusto nilang i-promote nga yung work-life balance. Yes. So, And also to sa economy, no? To cope with timeline, yung time differences, di ba? Siyempre, Bro, like ikaw sa logistics ka, di ba? yeah. So, I don't know which year, but they adopted so Saturday and Sunday yun na yung weekend nila. Yes. Kasi kung like ikayo sa logistics ka, yung mga makikipag-coordinate ka sa ibang bansa like sa UK, so you really have to work ng weekends. Kasi sarado din sila sarado sila ng weekend. So weekdays talaga yung Monday to Friday yung open work, yung business days nila, no. So ganun. So in-adjust din nila, guys. Yeah. Isa din yun. Which is good for Which is UAE, good. diba? Ano pa ba yung doon? Yan, actually, pinapromote din talaga nila yun, no? Yeah. Noong time na yun. Pero yun nga, sa Dubai talagang ang bilis ng oras din kasi I think isa to sa mga
maraming mag-agree. Kasi sa Dubai, dahil walang permanency, like yung hindi ka pwedeng ma-PR or hindi ka pwedeng maging citizen, ang mga tendency doon, dahil hanggat kaya mo work para makapag-ipon ka ng mas marami. Oo. 'Di ba? So, kaya talagang makikita mo pa spacing yung mga tao doon. Sobrang busy. So, uy, sabi ni Jester, pogi ng guest mo, bro. Pa-share naman ng skincare routine. Namumula nga siya, guys. So, bro, pakita ka naman, namumula. Ako, guys, lumiliwanag ako dahil sa mga stars, guys. Yung medyo nag-glow ako. Kasi bro, Jay, ang puti talaga. Bro, guys. nagtitense lang ako bro kasi di ako sanay sa camera. Oh, bro, mukhang hindi halata. Pero ang ganda. Ang ganda ng skincare, di ba? I-DM na lang daw sa'yo, bro, just. Bro, isa na lang yung link. Skincare, di ba? Yung mga skincare, nga pala. Ano Ako kasi yung sa akin, CeraVe. yung sa, yung, Irish Spring sa'yo. Ay, huwag mo naman akong i-booking. May nakita akong ganun, guys. May nakita akong post nung, dito sa Canada. Pag ba na-PR ka na, hindi ka nagagamit ng Irish Spring. Pero mabango yun, ha? Yun na yung paborito. Yun yung, dati safeguard ako sa Pilipinas. Safeguard din ako. Pero pagdating dito, Irish Spring. Pero sa Dubai, ano ba sabon ko? Dove no yan. Dove. Basta yung mura, guys. Mura kasi sa Dubai, eh. Hindi naman tayo mapiling yung balat natin sanay naman sa... Uy, si Drin nanonood. Drin Bondo, happy Father's Day, bro. Uy, Drin. Magaling na yan. Ito guys, may artist kasama yan. tayong artista rin to guys eh. Kumakanta, nagigitara. Diba? So, ito maganda din story nito guys sa abroad. I hope ma-interview ko din to next time. Bro. So, maganda rin ang story nito and may encourage kayo sa kanya. Drin, thank you for watching. Yun. Happy Father's Day, bro. Happy Father's Day din, bro. So, si Drin, actually tayong tatlo, no? Kaming tatlo, madalas nagkikita kaming tatlo. Nakailang sessions ba tayo? Siguro mga Life dalawa. group, di ba? We belong to one life group, so... Nagmi-meet tayo. Hindi, yung tayong tatlo lang. yung men's parang Yung men's namin. So, yung men's meet, parang men's group namin, nag-start yan sa kami nila Bro Jay sa Dubai, So, hanggang ngayon Drin, kung may opportunity pumunta, ang laki na ng men's group dito. Ang laki na dati. I think may picture pa tayo ng tayong tatlo yan. Ano natin yan, bro. Sige. Drin, thank you for watching. I hope, kung gusto mo mag-join pala, Drin, pwede kang mag-click ng, pwede mong i-add yung sarili mo and then I'll approve. Uy, may nanonood si motivational and coach, G. Jervis, si Drin Bondok, si Sis Richelle is nanonood din, Jessler and si Bernard, Bro Bernard. Thank you guys for tuning in. Uy, si Sis Richelle guys, lagi nanonood to and nakakatawa kasi talagang nagko-comment siya. Uy, sabi ni Kuya Lebron, sa Dubai, once na makaipon at makapagpundar, uwi sa Pinas, dun magnegosyo hanggang sa tumanda. Yeah. There's no feels like home. So, agree naman. Kasi wala talagang tatalo pag nasa Pilipinas ka. It's your home talaga. Yeah. Yun nga yung yung kung may separation anxiety ka pag nagbakasyon ka lang sa Pilipinas tapos pagbabalik ka na sa abroad, ang bigat sa katawan, no? So, thank you Kuya Lester for sharing. Sabi ni Bro Bern, ang ganda ng skin ni Jay. Kutis kikinis there. At least may bashers tayo dyan, no? Oy, sabi nung ni si Cecil, mind ko na yung guess mo, bro. I think mind na yan. Guys, tinan nyo naman. Grabe yung suporta ng pag-ibig ni Bro. Kaya pala nag-send ng stars, no? Imamayin ka pala, bro. Nag-mine pala. Yun. Binayaran ako online. So, ikaw ba, bro? Yung tanong, Quality life. yung work-life Work-life balance, sa Dubai ba or sa Canada? Since yun yung bansa kasi na pinanggalingan namin, guys. So, yun yung
pinag-uusapan namin. Pero just in case kung may gusto kayong i-share na country kung nasan kayo ngayon. Maganda din na mapag-usapan. So, we're open guys and welcome na basahin yung mga insights nyo and experience nyo. So, comment lang kayo guys sa baba. Yun. Bro, Dubai or Canada. Kasi parang normal sa Dubai nga yung trabaho ng Sabado, di ba? Yung rest mo lang is 1 day lang for a week. So, parang parang talagang ipapahinga mo na lang yung 1 day na na free time mo, and syempre you have to do the chores, di ba? Right. Laundry ka, mag-grocery ka. So parang I think siguro Canada kung work-life balance. But as always, for me it's parang depende rin yun sa tao din kung how you will really manage your time, di ba? Right. So you can have a busy career, diba? But at least you can still find time to have that work-life balance na routine mo. But siguro masasabi ko talaga that because dito nga sa Canada, they really promote yung time mo, your own time. Kailangan meron ka talagang time for your family. Right. And I'm working in a manufacturing company, so we don't have. I mean, it's operation, pero we don't have Saturday and Sunday. So, I mean, it's really a good time, diba? 2 days, good time to really spend quality time sa family, and you can do a lot, diba? With that 2 days. So, it's really Canada for me. Yeah. Talagang na-experience namin yung work-life balance. Yun. Yeah. Yun, basahin. Thank you bro for sharing. So, agree naman ako doon kasi nga dito talagang depende din sa like I said, depende sa kung saan ka nag-work. Kung sa food ka and sa mall, sa mga retails, go-work sila ng ang off ng kasi weekends, nila, no? Ang off nila is Monday weekdays. or yes, weekdays. Weekdays, Pero guys, pag Sunday dito, like dito sa Calgary, I don't know sa yung mga malalaking country, province like sa Toronto, and sa British Columbia, sa hindi ko alam yun doon, pero dito pag Sunday, yung mga establishment, 6 p.m., sarado na. So, yung mall, hindi mo na, sarado na. Yung Chinook ba, sarado na ng Sunday, 6 p.m.? Parang, no? So, pag Sunday. Yeah, pag Sunday. So, talagang binibigyan nila ng opportunity na yung work-life balance talaga, guys. So, imagine mo, kaya ba nila yun yung sa Dubai na magsara sila ng alas 6 na Sunday? Parang hindi. Kasi, Like yung Dubai, millions yung pumupunta na turista doon no? I remember, ang mall doon open until 1 a.m., di ba? 1 a.m. ba? O kasi yung train hanggang 1 a.m., no? 10, 12? 11, mga ganun. Kasi naabot ng 2 pagka sale. Oh, Lalo na pag sale, yung mga yeah. sale doon, guys, parang buwan-buwan yan. Oo. So maganda yung pasahod pero mabilis din nilang babawiin kung mahilig ka mag-shopping. Di ba? Pagka talagang part ng mo yung shopping. Yes, so weekly routine mo. matitem ka. So, yun, sabi ni, basahin natin to. Sabi ni Sis Richelle. Basahin ko lang to. So, sabi niya, both naman, kaya lang sa Dubai, temporary lang talaga. At first struggle lang talaga dito sa Canada. Pero once nalampasan mo na yung period na halos pareho lang. Okay. So, I think nagme-make sense yung kay Sis Richelle kasi dun sa work niya. And nadadala niya din yung family niya sa Dubai din naman. So, hindi din naman mahirap din yun na dalhin mo yung family mo sa Dubai. It so happened, yun nga, agree 100%, temporary lang talaga. No? So, hindi mo pwedeng magpupunta yung family mo sa abroad, sa Dubai para magbakasyon lang. Pero they can study, pero sobrang mahal. May kakilala tayo, di ba? Yung mga anak nila kasama nila nasa Dubai.
Pero nag-aaral online school sa Pilipinas, no? Yeah. So, may mga ganun. Kasi sobrang mahal nung education sa Middle East. So, Nagiging norm na rin siya na parang nag-ano sila, homeschooling. ang mga Homeschooling. bata. Kasi nga mas mura siya. mas mura guys pag tingin niya, pero yung school nila, FEU, mga ganun. Pero mura na nun yun. Kasi nga, mas mahal talaga Yung yung cost of living. cost of living. So sabi ni Drin Bondok, sabi niya, naiwan na pala ako dito, sabi niya. Buti na lang di ako nagsha-shopping ng gitara. Hoy bro, nakita ko yung gitara mo ha. Yung, yung kulay green ba yun? Nakita mo yung gitara niya. So, yun. So, bro, Bro, gas ka naman minsan. Tumugtog ka sa parang bigla ka namin na miss bro. Oo. Yun. Pag may opportunity bro, punta kayo dito, Hindi namin kayo pinapalit sa Dubai, pero kung may opportunity, di ba? So, yun. Pero I think you have your own plans for your family. So, yun. Yun, sabi niya, talaga sabi niya, naiwan na pa. Hindi ka naiwan, bro. Ano lang. Siyempre, iba-iba tayo ng goals and iba-iba tayo ng mga plans sa buhay. So, at some point, hindi iba-ibang lugar din yung na yan. Kung saan natin gusto ma-achieve yung mga goals na yun. Yeah. So, bro, kung nasa Dubai ka naman ngayon, bro, nakita naman namin sobrang puti mo na. Tsaka alam naman namin, bro, na binibless ka ng Panginoon. Sobrang happy mo ngayon, bro. So, natutuwa kami na sobrang nag-grow ka ng todo. So, di ba yung season ng blessing talagang pag binuhos na, hindi mo na mapipigilan yan. So, yun. So, it means yung goals mo, yung mga goals mo and dreams mo for your family is either nasa Dubai or nasa UK or, di ba? Kung saan ka talaga mag-grow, you have to stay there kasi doon mo nakikita yung mga dreams mo na nagmamaterialize, Basta happy ka kasi ka nag-stay. So, just Yun. stay there. But don't forget to explore then. Right. Yun, sabi ni Drin, noon plan din namin na Canada, pero sa work ko now at employer, I choose Dubai muna since worldwide yung goal ng amo ko. Yun! Diba? Sobrang favor ng work na binigay ni Lord, diba? Bro, malay mo pala, i-assign ka dito, no? So, makikipag-work na lang kami sa'yo, diba? So, mag-apply kami sa'yo. Diba? That's good, bro. Thank you for sharing. Yun. Ano pa ba yung... Yeah, meron dito yung... Ano ba yung stress level? Meron overtime. Yes. May oras pa ba sa pamilya? Yes, sa Canada. Mas malaki na yung oras natin. Yes. Marami ng oras sa pamilya. And talagang quality time siya. Right. Stress level, Pareho lang siguro, no? parehas lang. And siguro depende din sa trabaho mo. Depende din sa trabaho mo talaga. And minsan kaya tayo na-stress dahil din sa hindi dahil din sa katrabaho natin, no? Minsan tayo din kasi kung saan natin dinidirect yung sarili natin. So, minsan kasama din talaga yun eh. Kasama sa everyday. Pag meron kayong alam guys na work na hindi nakaka-stress, baka pwede nyo naman kami i-recommend. Willing naman kami willing to learn and easily yung mga skills namin, anong tawag doon? Mabilis kaming mag-adapt, teachable kami. So, and alam niyo naman, yung mga Pilipino, kahit saan pwede. So, kung may work na alam kayo na talagang hindi nakaka-stress, guys, we're open as well. Pero I believe, kahit saan naman wala. And then, wala din perfect na bansa. So, tinitreat namin na maganda ngayon yung Canada, sinasabi namin. Pero guys, meron ding mga cons din. So, it's so happy, yung comparison lang is based on the topic na pinag-uusapan namin. Kasi experience. And experiences. Pero guys, walang perfect na country din naman. So, and iba-ibang experiences, diba? Probably, yung iba sasabihin nila, mas okay sa Dubai. Diba? Kasi iba yung experiences nila. Yes. Diba? But for us, we're just, sharing kung ano yung experiences na. Right. Kasi like, for example, sa Dubai, yung wallet mo and
cellphone mo, pwede mong iwanan sa Table. sa food court, sa diba? food court or sa restaurant. Dito sa Canada, pwede mo ring iwanan, pero pwede ikaw na bahala mag-report kung I don't know, pero may mga stories din kasi na ganun. So guys, like I said, walang perfect na country na pwede mong mapuntahan din talaga. For sure, mayroong good and mayroong bad na traits yung mga bansa na kung nasaan tayo, di ba? Yeah. Yun, sabi ni Dream, malay natin magkaroon kami ng, bro, i-suggest mo na sa boss mo yan kasi, di ba? Sabihin mo, marami tayong team doon na pwedeng mag-research, o di ba? Kami yung team mo, bro, so pwede na kami Bro, let us know, bro, kung paano yung yung expansion strategy ng company mo, bro. willing naman kami, bro. So, pag di nyo na kami nakikita nagla-live, guys, baka na kay Mr. Dren Bandok na kami. Yun, nagtatrabaho kami. So, yun. Ano pa ba, bro? Siguro next question na tayo, no? Siguro, time out muna daw. Charlie. Bro, Sige, bro, ako muna, so yun, so ang daming nag-comment sa inyo, guys. Nakakatuwa. Mukhang pababalikin ko si Bro J. Pwede rin minsan isama natin yung mga pag-ibig natin, pero kung ayaw nila, guys, wala naman tayong magagawa. Pero, uy, grabe. Nakakatuwa naman to. Ang dami kong nare-receive na ngayon, ang dami nating nare-receive na ngayon, guys, na mga nagdi-DM na nagbibigay ng mga suggestions and topics na pwede natin pag-usapan na, alam mo yun, lahat is pwedeng makarelate and lahat pwedeng lahat may say. So, and yung mga iba, guys, may iba, guys, may paregalo pa, to be honest. So, tapos yung may iba, ginagawa pa tayo ng yung mga pang mga logo, yung mga branding, grabe. Hindi ko pa sobrang late pa nung community na ginagawa namin. Pero marami nang nagpupush sa amin na talagang gawin ng todo, ipagpatuloy yung ganitong style. Agree ba kayo doon? May mga guys, may nag-message sa akin, no? Ayoko siyang pakita, pero may nag-message ng logo ng brand, ganun. So may gumawa, bro, yan, no? May nag-message. Ayoko na mention yung pangalan, pero di ba? Nice one. So, di ba, marami tayong mga kababayan na talagang skilled and minsan sinishare nila yung mga skills nila. Libre, may bayad to, guys, sa abroad, laking bayad ng gumagawa ng ganito, pero ma-appreciate mo sila kasi kung siguro nakakapag-encourage tayo kahit paano sa maliit na bagay. So, nakakatuwa lang. Thank you for doing this, and stay tuned kayo, guys, sa mga future videos and lives natin. Maraming pa-surprise ngayon. So, I don't know. Hindi namin, ang hirap nang mag-schedule ngayon. So, totoo lang. So sabi nga ni Sis Nika kanina, ang dami nating energy. Parang nakasanayan na rin namin na mag-live and makapag-share. Dahil dun sa mga nag-i-encourage na ituloy lang namin and nagkikipag-communicate sila, yung community lumalaki. So guys, kung di nyo napanood yung live kagabi, 2 oras yun. Inabot ako ng madaling araw. So, kung gusto nyo pakinggan habang nagtatrabaho kayo, you don't need to look my face there or watch my face. Basta pakinggan nyo lang yung mga kwentuhan doon. It will work. May kaibigan tayo, sinabi niya sa akin, Kuya, sabi niya, pinapanood ko yung live mo kahit di ko napanood ng gabi. Habang nag-work ako siya, imbis na daw mag-music siya, bro. Yung boses ko na daw yung music in his ears. Mga ganon. So, nakakatawa na may mga ganon, may mga ganong appreciation, guys. Feedback, no? Well, helpful naman, bro, yung mga informations na. I hope, no? So, well, we're trying, guys. So, tinatry din namin. Unwilling din kami, yung, sabi nga nung wise na tao na kilala namin. We are, I'm standing,
corrected. Ba yan? Nakalimutan. Yung, kung ano yung mga, ano mo yan, comments nyo and para mapaganda pa yung ginagawa natin. We're happy to hear those suggestions, di ba? So, sabi ni Drin Mondok, malay natin, ay hindi, ano ba sa? Share ko na lang sa DM yung favor na binigay sa akin sa work ko, bawal i-public daw. Wow! Ay, kaka-DM lang, grabe naman yan. Uy! Big time. Hey? Look. Big time si bro. Bro, congratulations, bro. Bro, pwede ba kami private jet dyan pag pumunta? bro, actually nakita ko yung story mo one time and I know you are in a better position nung nakita ko yung building na pinuntahan mo. I know you're doing good thing, a bigger thing. So, happy kami bro sa shinare mo kasi not everyone can have those opportunity na alam mo yun. Kumbaga guys, ano to? Kung ang na-achieve mo sa bansa na nasaan ka ngayon, level 10 ka na. Baka alam mo yun na yung maximum na level. May level 20 pa guys. And itong kaibigan natin, ano siya, matindi. Guys, yung higaan ng mga to, ginto. Ganun yan. Grabe. Pero ayoko na Bro, na-send na pala namin yung CV namin sa'yo. Bro, Paka-review mo na lang. pwede pa ba tayo bumalik ng Dubai? Woo! Grabe. Bro, sobrang happy kami sa sa nararating mo dyan. So, alam namin kung yung humble beginnings mo sa Dubai. Nakita namin na win-workout mo talaga kung nasaan ka ngayon and you play fair to everybody else there and wala kang, alam mo yun, patas yung laban and look at you now. Diba, yung blessings, sabi ko nga talaga pag binuhos, hindi mo minsan makontain sa kamay mo. So, bro, thank you and it's about time na talagang magiging blessings ka ng marami, especially sa family mo. So, bro, magsasabi kami pag papunta kami dyan, no? So, wag mo na kami pasunduin sa, na naka-Ferrari, pero okay lang. Babalik kami dyan for tourist nga sa yun. Pwede kami mamasyal. Pero wag mo na kami sunduin bro na naka-Ferrari tigi-isa o kaya i-yacht tour mo pa kami sa Yung Marina. Rolls Royce na lang, na may payong. Oh, yung Rolls Royce na may payong, pwede pa yun. So, yung Ferrari kasi masikip yun bro eh. Grabe. Yeah, but congratulations. Bro, congratulations and we're very happy for you. happy. Sobrang, parang ano nga ako yun. Ay, kwentong abroad din yan. Oh, bro, Ibang klaseng alam ko journey bawal i-share kasi nga guys, marami restrictions sa Middle East din and this is something na minsan yung mga sobrang strict na bansa, sila pa din yung ayoko maging political pero okay din talaga in terms na pagdating pag nakita mo yung behavior ng mga tao doon. Yeah. Sa Dubai, talagang kung walang lalabas ng COVID, bawal lumabas talaga. Wala kang makikita naglalakad na sapatos doon. wala as in wala. So grabe. So bro, thank you and congratulations, grabe. Sabi mo nga, "Oy, thank you so much." Bunga din ng mga encouragement tulungan natin before. Bro, you deserve this, bro. Wala kaming participation diyan sa success mo. Grateful kami kasi nakita namin kung gaano ka kasipag magtrabaho for your family and you made a lot of sacrifices like big time. Pero tingnan mo naman yung blessings, big time din. So, bro, sobrang nakakatawa. Guys, wag niyo i-stalk tong kaibigan namin. Alam namin pero napakabait nito ni Drin. Yeah. So, din to, worker din to ng Panginoon. So, talagang alam mo yan, pag malapit ka kay Lord, talagang sobrang lapit mo din sa mga blessings, Tsaka, masikera yan si bro. I think Drin. malaki din yung page ni Drin Bondok. So, Galing mag-gitara. magaling mag-guitar. Marami na naka-jamming to ng mga OG na musicians sa Pilipinas. So, Pwede ba siya mag-send ng link sa'yo? Para... I think so. I don't know kung active siya ngayon kasi lately bro, hindi ko nakikita nag-jamming.
dun sa wino-work mo dati na sa pag kasi kumikita din siya dun eh. 'Di ba na-share niyo noon? Yeah. So, it's good, bro. Yun, woo! Ang ganda naman, no? Yun yung mga success story na talagang, di ba? Akala mo, for so long na dahil nakikita mo yung iba, nag-i-improve, o kaya lumilipat ng ibang bansa dahil for better opportunities, tapos naiwan ka dun sa Laguna. Akala mo, it's over for you, no? Pero, May kanya-kanyang time. tingnan mo naman yung blessings, di ba? Hindi talaga, guys, yung buhay, masasabi ng iba, may karera, pero yung buhay hindi talaga karera ng pabilisan or paramihan. Ano lang talaga, yung timing and yung nakaplano sa'yo talaga na blessings is, pag nagstay ka dun talaga sa timing, hindi mo minamadali. Timing ni Lord, no? Timing ni Lord talagang hindi Worth mo worth it and hindi mo talaga minsan hindi mo isipin na ganun kalaki yung pwede mo yung biyaya na pwede mong matanggap. So Yeah. sabi ni Drin sa TikTok ako active now, bro, sabi niya. Doon ako nagla-lives. Kaya pala. Sige, bro, magti-TikTok. Bro, sobrang tawa ako talaga sa good news mo, bro. Kaya Pero bro, pag nagbakasyon kami dyan, huwag mo kaming Huwag mo kami masyadong i-treat na VIP. Gabi, parang sarap bumalik ngayon doon. Or either way, pag they can visit. Pag pwede kang bumisita, ay bro, huwag kang mag-alala pag bumisita ka dito. Wala kang time magpahinga dito, bro. Ipapasyal ka namin. Huwag kang mag-alala. Yun, Woo! Ang ganda naman nun. Minsan talagang... And okay din tong yung ganitong platform kasi makakausap mo yung mga kaibigan mo na dati mong mga naging kaibigan. Mga kaibigan mo pa rin, pero hindi mo lang sila hindi kayo nagkakatagpo ng oras dahil sa bansa kung nasaan kayo. Yeah. Tapos dito mo pa sila makakakwentuhan, di ba? All of the sudden. So, basta ang daming benefits ng so far na ginagawa natin na ganito. So, ang ganda ng blessings ng Yeah. Closing na ba? Right, closing na ba? Oy guys, mabilis na lang to siguro one more question na lang. One more question na lang tayo, bro. Madami pa to pero sulit na yung yung na-receive nating good news kay Drin talaga naman. So, ito na lang, bro, yung ano ang advice mo sa mga gustong mag-abroad? Yeah, mga practical tips natin na pwedeng i-share sa kanila. Yeah. Yun, ano yung ma-advise natin alam mo yan, siguro kung nasa Pilipinas ka ngayon, binabalak mo ng mag-abroad, kasi feeling mo dun mo ma-achieve yung mga goals mo, dahil nakikita mo yung iba na nag-i-improve yung pamumuhay nila or nararating na nila yung mga gusto nilang puntahan, yung mga lugar na gusto nilang puntahan na pangarap mo rin. So, you're trying to imitate their route na kung paano maging successful through pag-abroad. So, ano ba yung pwede natin ma-advise sa kanila, bro? Ikaw ba? So, first, siguro, do your research, di ba? That's the important thing talaga. Well, before that, syempre, pag-pray natin. And do your research. Because information is our friend, di ba? It can really help us. And manage your expectations. Diba? I mean, sabi nga nila, expect the worst. Diba? At least you would be able to prepare. Diba? I mean, wala naman din talagang walang perfect na journey, diba? Those expectations ba na may times na hindi siya smooth, diba? Rough yung journey, but hindi naman always rough, but time will come then you will enjoy then the reward niya. Baka gaya nung work-life balance na meron tayo ngayon. So that's something na parang a reward, di ba, for risking also and trying to come here
and without any certainties, di ba, kung ano yung magiging future natin dito. Right. But yeah, I think those three, for me, the major things na dapat natin. Ano yung una kasi bro? yung una, Mag-research? prayer, bro. Prayer, okay. Mag-pray natin kay Lord yan kasi Malaking decision mo sa buhay yan na Yeah. gagawin mo. No? and we need to involve God sa major and even not so major decisions na meron tayo. Because in the end, siya yung magpo-provide and magbe-bless sa atin. Then second, do your research, di ba? And third, yung manage your expectations. Right. And sipagan natin, di ba? Because if we're open sa opportunities, then hindi tayo namimili, hindi tayo mahihirapan magkaroon ng trabaho. That's true, Yeah. yes. And, I mean, baby steps, hindi wag natin, and enjoy. Enjoy mo. Enjoy every stage of your journey, di ba? Even if it's challenging, di ba? Even if it's success, di ba? Enjoy every bit of your journey. Ayan. Diba? Okay na guys. quality na yun. Quality na. So siguro ako agree ako kay Bro J kasi for sure yung maraming mga kababayan natin na nung nagbalak mag-abroad, ang daming pinlano. Tapos yung time na aalis ka na, talagang todo dasal ka dyan eh. I don't know kung hindi kayo nagdasal guys ha, pero for sure, todo dasal kayo dyan. Yung time na sobrang, Lord, ikaw na bahala kasi hindi ko talaga alam yung mangyayari pagdating doon. Diba? Yun yung agree ako na sinabi ni Bro J na magdasal ka. Kasi talaga, kahit sobrang galing mo, or sobrang ready ka, you'll never know what's gonna happen pag nandun ka na, di ba? So, and one thing for sure na pwede mong kapitan lang doon, kung wala ka pang community, wala kang kaibigan na nabibuild pa, lalo na kung bago ka pa lang pagdating mo sa abroad, only you can do is talk to your family, but all the more is makamagdasal ka lang talaga. Kasi at some point, pag hindi mo ma-access yung mga families mo sa Pilipinas, who you gonna talk to? Diba? So, kung wala kang kaibigan, like I said, hindi mo naman pwedeng kausapin yung sarili mo every time. Diba? So, all you can do is pray and, diba? Trust the Lord. You trust God sa bagay na, alam mo yun, yung situation na meron ka right now. Pero, like I said, maraming ways and maraming solution yung mga situation natin. And, gawin nyo lang yun, mag-ready kayo, mag-research kayo. Kasi right now, napaka-accessible lahat ng mga information na pwede mong mag-gather sa pag-prepare. Compare dati, talaga nakakabilib yung mga naunang mga OFW and immigrants and citizen. Yung mga OG na tinatawag ko, sila yung mga naunang nag-abroad. Guys, to mga to? Minsan yung trabaho na kinukuha nila, makukuha mo lang sa, sa Bulgar, gano'n. Sa Jaryo lang, guys, di ba? Classified ads. Oo, gano'n. Na may hiring pala sa Saudi, na may, di ba? O kaya pinadalang sulat lang na galing Maynila na kailangan nila ng mga magtatrabaho sa, alam mo yun? Or you need to walk in, di ba? Di ba? Travel. Ngayon, kahit nasa bahay ka, may internet ka, you can access all the information na pwede mong gawin. Yeah. Para pagdating mo sa lugar na pupuntahan mo, you are ready at some point in terms of information that you need, di ba? Dati guys, I can't imagine. Nung time ko nga, kahit na meron na, sobrang kaba ko pa rin. Di ba? So what more sila pa? So napakaganda nung time natin ngayon kasi talagang very convenient and accessible. Everything is accessible. Nasa sa'yo lang talaga kung magre-ready ka na mabuti. Yeah. Kasi guys, hindi biro pag lumabas ka ng comfort zone mo and you're not ready for unexpected happenings, di ba? Yung mga unexpected na yan, dalawa lang naman yan. Either good or bad yung unexpected na mga happenings mo sa abroad. So,
just be ready. So, set your expectation din talaga. Manage your expectations. Manage your expectation. Kasi, like, sinabi ko to nung nakaraan pag yung malapit ka na mag-abroad, like, iniisip mo na kung, uy, after 5 years, ganito na ako. After yung unang taon, dapat marami na ako naipon, yung mga gano'n. Dapat, after 3 years, dapat nandito nakasama ko na yung mga gano'n. Paano hindi natuloy? Hindi natupad yun. Kasi nga, yun yung expectation mo for yourself. Pero pagdating mo sa abroad, plot twist pala, no? So, it's good to set your goals then, diba? it's good kasi yun yung Planning ba? yun yung direction na pupuntahan mo eh. Pero yung minsan talagang dadasin may sinet kang pacing, yun na yung mangyayari yun din ang mangyayari na outcome. At some point siguro yung mga iba, pero hindi lahat. Hindi lahat. So kami, ganun din kami, mga expectation din ako sa sarili ko yung first time ko mag-abroad. Pero hindi lahat nag-work yun. Pero nakakatuwa kasi yung journey, talagang marami kang matututunan. Yeah. Yun yung tinatawag natin redirection, di ba? And yung appreciation, bro, ma-appreciate mo yung maliliit na bagay. Kasi kung mabilis mong nakuha yan, yung level of gratification mo or level of gratefulness mo sa sarili mo, sobrang baba. So, you think you can grab everything eh. Paano kung hindi? So, wala kang... Paano yung paano yung reactions mo sa mga ganun, paano ka magre-react, diba? So, nakaka-humble talaga din yung stories ng pag-abroad. Kasi you will, matitrain ka talaga, marami kang matututunan. Diba? Na you will think, oh, I thought it was easy, pero hindi pala. But in the end, yung success kasi, laging yun yung goal eh. So, pag na-achieve mo yung success na yun, the rest is just, alam mo yun, stories of you na naging successful ka in the future. Or right now, di ba? Yung mga stories na yan, yun yung mga magandang encouragement sa mga like ito, yung mga gustong mag-abroad, di ba? So, yun. Siguro mag-closing na tayo, bro. So, yun, gusto ko lang mag-closing na. Yun, maraming salamat sa ating guest tonight, si Bro J. So, ulitin? Yun di ba? So, may part 3 na. Part 2 pa lang dapat. May part 3 na kami, guys. So, bro, next time, guys, i-reveal namin yung skincare ni Bro J. Yun. So, baka maniwala si Lord. So, ang dami nating guests. Actually, may naging guest tayo ngayon sa Dubai. And, well, meron naman tayong nanonood na from Dubai talaga. Pero this time, isa to sa mga malapit naming kaibigan. And hindi namin siya, guys, sinabihan na manood or mag-chat or what. So, ever talagang na-tiyempuhan siguro talaga. Nag-glow yung skin mo, bro. Kaya tapos nakapag-share pa, guys, ng good news, di ba? So, ano pa ba yung kailangan naming marinig, di ba? Kundi yung good news na nalaman natin sa kababayan natin na nandito sa abroad. So, yun pa lang talagang ma-appreciate mo na yung success stories talaga. Yeah. I think yun yung kwentong abroad talaga na yung parang success, challenges. May reality check talaga. Oo, lagi magkasama eh. Yung challenges and success talaga. Yan yung kwentong abroad talaga. Ganda naman nun. Yun, so yun, yun, sabi ko nga, iisa man yung destination natin. Sabi ko nga kay Drin kanina, dahil nabanggit niya siya na lang naiwan sa Dubai. Pero, no, di ba? Yung mabigyan mo ng mas magandang buhay yung pamilya mo, kahit it doesn't matter kung nasang bansa. Kasi, your goal is to get those goals and success for your career. Siyempre, for your family, di ba talaga? Sila yung magbe-benefit niyan eh. And, it doesn't matter kung nasang bansa ka. Kasi, i-bless ka ni Lord kung yung plans mo kay Lord naka-align, di ba? So, kaya kahit anong journey or kahit anong route na pupuntahan niya, it doesn't matter as long as naka-align yan sa plano. Na maging successful ka in the long run, di ba? In the future. So, guys, normal lang naman sa Pilipino na
ma-achieve yung mga goals nila sa buhay nila. So, mag-expect lang tayo. And sometimes mahirap talaga. At some point, Hard work talaga, no? may mga challenges. And hindi kami exempted dun. And lahat pwedeng pagdaanan yan. So, Yeah. pero that doesn't mean we will quit. That doesn't mean you will stop. Di ba? Laban lang, no? Di ba? Laban lang. Yan tuloy lang kasi your time will come and di ba? Malay mo, you will sit here or you will show your face in this live session or kwentong abroad natin. Di ba? So, ayun guys, maraming salamat. Salamat sa mga nagbigay ng stars. Talagang lumiwanag yung may session namin. may kita na kami ni Bro. Yun, salamat. Na-appreciate namin. Ayun sa mga nag-comments, guys. Thank you for sharing. And lately, napapansin ko madami na yung nag-engage. So, nakakatawa. Noong una kasi, kinakausap ko lang yung sarili ko. So, tapos yung miss ko yung nanonood. Pero lately, ang dami na nanonood. And, after nung live, may mga nanonood pa. So, kung namimiss nila yung mga episodes or yung mga topics, pwede pa rin nilang pakinggan. So, ang ganda lang. So, yung iba bro, ina-upload mo na sa YouTube. yung baka balak namin i-upload sa YouTube. Ang hirap din pala maging content creator, guys. Kasi lalo na kung may family ka. So, pero still, we want to do it. Hindi dahil, alam yan, in the future kumita kami. Pero yung opportunity na makapag-share kami ng information na lagi mo sinasabi. Makatulong. Kahit hindi makatulong, alam mo yan, maging siguro kung makatulong, it's good. At least kung makapagbigay tayo ng insights, di ba? Kasi hindi scripted to, guys. Yung mga tanong, we prepared the questions. Pero yung sagot, walang pilitan na ito ang dapat mong sabihin. Ganyan. Wala. So, ang sagot namin is based on our experience and based dun sa siyempre, yung mga kaibigan natin na nag-share ng kwento nila behind the camera. So, Real life stories talaga to. Hindi namin to kinukuha sa mga ibang basta these are organic and genuine stories, guys. And I hope lagi kayo ma-encourage kung may success stories kami or kung may mga challenges kaming sinishare, maging alam mo, reminder sa atin at some point. Parang nakita ko to narinig ko kay Kwentong Abroad to na kwento nila to na pag-usapan. Maging inspiration, di ba? So, paano napagdaanan, nalampasan, nag-overcame yung na yun, challenges na yun, di ba? So, yun guys. Maraming salamat. So, uy, sabi ni Dream, nag-comment pa si Biryani o Mandi. Kamis kayo mga bro, gabi. Bro, both kami dyan, Biryani. Bro, Mas B, no? I think yung namimiss namin dito. Yung mga authentic na pagkain sa Arabic food, or yung mga Indian food, or yung mga Mediterranean food. Talagang nakakamiss sila kasi, I don't know, pero kung may alam kayo ng mga authentic na Mediterranean food dito or Middle Eastern food, pakishare nyo lang. Nasa Calgary kami, so. Pero we try to look or search. Meron, pero iba pa rin pag nasa Dubai. So, Trin, talagang gusto mo kaming Pero pag-usapan natin. Thank you, bro. Thank you for sharing again. Na-miss ka namin actually sobra. Nagulat talaga kami nung nakita namin yung pangalan mo sa comment section. So, thank you, bro. And again, sobrang happy namin sa achievements mo. Sobrang happy kami kasi talagang we know your goal is for your family to be in the better position. And right now, bro, tinan mo naman, yung mga pangarap mo ngayon, isinasabuhay mo na talaga, di ba? So, yun bro, good luck bro sa career and no, not good luck bro. Talagang alam namin mabibless ka pa sa work mo and sa career mo. So, excited kami lagi na marinig yung mga stories mo. So, thank you guys sa panonood. Patapos na kami, pero dumadami yung nanonood. Guys, overtime na kami. Ayaw umabot ng 11 kami. So, ay ng alas 12 ulit. So, napupuyat din yung mga kids ngayon. So, nakipagkapit bahay kasi kami, guys. Nakikain lang kami dito, pero we end up doing this. Either gawin ko sa bahay or since nandito ako, nag-set na kami ng live. Napaganda pa.
So sabi ni Drin Bodo, sige, set natin, join ako soon. Come on! Bro, okay lang ba sa iyo na ano? Pero I guess okay. So, sige bro, yan na natin yan. I-set natin yan. Ano ba yung time zone? Si bro, sama natin si Ninyo, si bro po ninyo. Oh, yeah. Check natin yung time zone bro, kasi yung isa nasa US. Okay, Saan ba si sa Tennessee. So, tapos si Drin nasa Dubai. So, check natin yung time zone kung saan tayo komportabling mag-live. Life group ba to? Ito maganda to guys kasi may kasama tayo sa US siya. So, galing din to sa Dubai pero binibigyan ko na siya hindi ako nagpaalam, no? Pero galing siya ng Dubai din tapos ang ganda ng kwento. So, excited ako marinig to just in case. Sasabihan na natin siya, para Iba din yung pinagdaanan. Iba rin pinagdaanan dito. So, ngayon, talagang isinasabuhay na nila yung mga pangarap din nila. So, guys, stay tuned kayo kasi madami talagang kwento na pwede nyo marinig. Akala nyo mahirap. Siyempre, may mga nag-fail din sa pag-abroad, bro. Meron din akong alam na umuwi sa Pilipinas na nag-fail. Yeah. Pero that doesn't mean that's the end of your journey, di ba? So, who knows, guys? Ma-encourage kayo sa mga kwento nila. So, yun, guys. Stay tuned kayo next time and thank you and gusto na namin magpaalam. Kita-kits tayo sa susunod na kwentong abroad. Good night. Good morning. Good night, guys. God Thank you bless. for joining us. Thank you, bro. Yeah, bye, guys. God bless sa inyo. See ya.